nakakatakot siya. Ngayon lang ako nakita ng ganito kalaki. Kasi yung akin, di naman ganito. Parang wala pang 1/4 nung laki nito yung akin. Sa video na to, kakain tayo ng sikat, extraordinary, at giant soup number 5 dito sa Bacolod. Paano sisimulan kainin tong pinis na to? Pero bago ang lahat, dadalhin ko rin kayo sa mga tanyag at local favorite food spots ng mga Bacoleño. Mula sa favorite estudyante food ng mga Tigalasal, legendary pa sa Lubong Shop. Mayroon akong ginawang mali. Ang sabi daw, super overloaded na batchoy. So ito may itlog, may konting atay. Isang institusyon pagdating sa barbecue at underrated na inasalan sa Manokan Country. What all of that fat? Mga paps, these are 15 Bacolod food that you should try. Ready ka na ba? Tara! Isang understatement na sabihing masasarap ang pagkain dito sa Bacolod dahil iba talaga ang atake nila sa mga putahe mula sa matatamis, ihaw-ihaw at kahit sa mga sabaw. Last episode ay dinala tayo ni Marty ng The Bacolod Food Hunters sa 5 na local Bacolod food spots na hindi touristy. And this episode, we will extend that journey. And to start, breakfast. Back 2016, nung estudyante pa ako, ay may isang event akong minount dito sa University of St. Lasal. And it's nice to be back at dinala ko ni Martin sa isang favorite estudyante food spot ng mga Lasalista. Para sa breakfast natin ngayong araw, Martin ng Bacolod Food Hunters, kasama pa rin natin. Pops, good morning! Morning. Nandito tayo sa first stop natin, nandito tayo sa RNC. Can you tell me what RNC is? RNC stands for Rose, Nene, and Carmen. This is a old-fashioned restaurant na for students po talaga. So mga 20 to 30 years na po to. Tapos lumabas sila nung high school ako. Tapos lahat kumakain dito. At kumakain sila ng yung gravy, rice. So student food talaga. Majority, pansin ko kasi literally tapat to ng Lasal High School tsaka ng Lasal College. So ikaw bilang dito nag-aral, ito talaga pagkatapos yung bumaksak sa quiz, o kahit pumasa sa quiz, diretso kayo dito. Yes, after kung lunch break na, actually literal sa third ko, kasi classroom ko na sa third floor. Takbuhan yan, papunta Paunahan kasi baka wala na upuan. Oo, anyway pare, naamoy ko na, iniihaw yung pangsisig doon. And may naamoy na ako parang gravy, pumasok na tayo. Cheeseburger? Okay, sir. Rose, wala pa do. So, binabutter lang yan nila talaga ng butter. Before, Ngayon, magkano na? ngayon 110 na sa do. 110 lang. Pag combo na double rice, 200. May kasamang drinks na yan. Tubig diyo. Bottled water. Tayo sa rice, ha? Okay daw. Pag yung original na nakatikim nito, original so. Dike! Interview ko. So sabi ni Martin, ito daw kainan na to, since high school pa lang siya, dito daw talaga sila nakain. Ito yung sumasagot sa kumakalam na siya ng mga estudyante. I mean, nagigets ko, like a huge cafeteria. So, nandito na lahat ng mga favorite processed food mo bilang estudyante. Like yung mga burger patty, may parang sisig, may spare ribs, and then with that generous amount of homemade gravy. So, pakita ko sa inyo, gusto kong gawin, gusto kong tikman to. May in-order rin kami ditong burger patty. So, pwede mo siyang gawing like hamburger, pwede rin ganitong ulam. So, pinalagyan namin ng cheese and that homemade gravy dito sa RNC. Tikman natin. Cheers! Nag-gets ko yung lasa. Oo nga, alam mo pagkatapos mo bumaksa kanina sa quiz, ito yung parang perfect na magko-comfort sa'yo. In terms of gravy, lasa-lasa yung parang margarine o butter na nakalagay doon. And then same time, may konting sweet na siya. Gusto kong tikman tong sisig nila.
Tapos mapapansin mo, yung pinakakanin natin, sabi ni Martin, dapat double rice daw lagi. Dahil pang estudyante daw talaga yun. Kuha tayo ng kanin na may gravy. Kuha natin, cheers. Alam mo, mga ganito pagkain, halatang pang estudyante. Kasi yung healthy level niya, eh pang estudyante rin talaga pag medyo may edad ka na. Hindi ito para sa'yo. Yan, all of that grease, all of that butter, all of that processed food, dahil sa gravy. Pero don't get me wrong, very comforting eh. Yung sisig natin doon sa generous amount to parang gravy, and then all of the chunks that fatty and chewy na iba't ibang parte ng karne, and the highlight of that is yung margarine. Alam mo, ang sayo na ng combination na to eh. Nagigits ko yung spare ribs, yung sisig, all of that rice with a generous amount of gravy. This is a sinful, comforting childhood snack o childhood meal dito sa tapat ng Lasal, dito sa Bacolod. Gawin ko, kuha ko niyan. Let's get all of the meat, the spare ribs, the sisig. We have this burger patty. Let's get some rice. Alam mo, kahit di ka pinansin ang crush mo kanina, okay lang, mag-RNC ka naman mamaya. Yun na lang yung lagi mong iisipin pag dito ka nag-aaral sa Lasal. 2,000 barbecue sticks per day. Yan ang average na nabebenta ng Chairos Barbecue, isang favorite local barbecue shop ng mga estudyante dito. Natikman ko na to noong 2022 at sabi ko, babalik talaga ako dito pag pumunta ako ng Bacolod ulit. Okay pare, nandito tayo ngayon sa legendary Chairos. Actually, pangalawang balik ko na to. Huling punta ko 2022 pero it's a must try na bumalik dito dahil hindi kompleto yung local Bacolod food experience mo kung hindi ka kain sa Chairos. So makikita mo dito iniihaw yung lahat ng iba't ibang klaseng karne natin like iba't ibang laman loob, bituka, isaw, atay, chicken inasal at sobrang dami pa. And itong Chairos, dito talaga pumupunta yung mga estudyante, mga lokal na taga Bacolod. Favorite nila kumain sa Chairos para sa kanyang barbecue fix. Anyway, Pops, more na tayo iba't ibang karne. Tara! Chairos ay ang napakabait at legendary owner nito na nagsimula sa isang maliit na ihaw-ihaw cart sa tabi ng puno sa bandang Lasal. Pero dahil sa linamnam ng bawat barbecue at ang kanyang mga estudyante na parokyano, ay talagang hindi na ako nagtaka kung bakit lumaki ng ganito ang barbecuehan niya. Okay, so ito na yung ating in-order. So parang dami, hindi ko alam kung anong unayos. May nakita ko dito isaw, may nakita akong pork barbecue, may atay, meron tayo dito chicken inasal, syempre. Alam mo, gusto ko simulan sa kanyang classic. Ay, hindi. Sorry, ganito pala. Di sa Chairos, kuha ka ng kanin mo. Butasan mo lang ng konti. Bubutasan mo siya. And then, parang onigiri. Pero ang gagawin mo, kukunin mo yung garlic oil nila. Tapos, kuha ka ng scoop. Ilalagay mo sa kanin nila. Pwede mo siyang halu-haluin para kumalat yung garlic oil dun sa kanin mo. Ito, pork barbecue, tikman natin. Cheers! Kabuli mo nung garlic rice. Panalo. Ano yung feeling na meron kang natikmang pagkain dati, hindi mo makakalimutan. And then after how many years, ngayon mo lang nakain ulit yun. Ito yung Chairos. Nalala kong punta akong Bacolod nun. Sabi ko, yung garlic rice nila, it's a must try na balik-balikan. And ngayon na ulit nakabalik. I mean, the barbecue, sweet, meaty, smoky. Panalo. Next natin, may nakita rin tayo dito. Ito yung parang barbecue sauce nila. So, gawin mo, pwede ka maglagay dito. Tapos, lalagyan ko yung isaw natin. Cheers! Nice. Kapal pa nga niya, no? Parang, hindi siya isaw na manipis lang. Sobrang kapal niya. Next natin, meron tayo itong liver naman. Chicken liver. Kapag tumutunaw sa bibig mo, ang creamy niya. Alam mo maganda dito sa Chairos. Very straightforward eh. Alam mo parang ito na yung hinahanap talaga ng dila mo kapag nag-crave ka ng barbecue. Kasama yung mga barkada mo, pamilya mo. As you can see, sa lugar nila, mga monoblock na lamesa. Parang pinaglulutuan ka lang talaga ng isang magandang mami at isang magaling na mami na magaling magluto.
And then with the experience with this precious garlic rice, itry natin tong chicken inasal nila. Classic din to dito. Dip natin dun sa parang barbecue sauce. Sobrang daming barbecuehan o inasalan sa buong Bacolod. Ang hirap mag-stand out. Pero ito, alam mo yun, meron talaga siyang sariling sipa eh. Meron siyang sariling identity na dito mo lang sa Chairos matitikman. With that sweet like gravy barbecue sauce, yung garlic oil, the marination of the whole barbecue itself. Ano, nasbay tayo ng kanin. Negros Occidental Province is the Philippines' major sugar producer, contributing almost half of the country's total production. Kaya dito sa Bacolod, sikat talaga yung iba't ibang dessert. At alam nyo ba na itong Sugarlandia ay ang nananatiling old school at legendary pasalubong shop dito sa Bacolod, home of the original Barquillos and Fluffy Piyaya. It's legendary Sugarlandia. So itong recipe na to ng piyaya, sikat sila para sinatawag ng Fluffy Piyaya, pero meron din silang signature na Barquillos. So since 1930s pa nagsimula yung parang pinaka-recipe nila, hanggang ngayon, traditional pa rin yung paggawa nila ng iba't ibang mga produkto, lalo na yung piyaya at Barquillos nila. Ano to? Piyaya din. We have two sizes. Yes, sure. Our piyaya comes in two sizes. We have the regular one and we have the bites one, the small one. And Sugarlandia is the pioneer of the fluffy piyaya. And of Barquillos, actually, Sugarlandia is the original of Barquillos. Yeah, our piyaya, we stick to our original classic. That we just do it traditionally, we don't do it to machine, because Sugarlandia is famous of being homemade. So we'll continue to do that in a traditional way. Sugarlandia who makes the flock. This is the piyaya that one. It's our Lola who made the flock. So we have the smaller one and the bigger one, the super size, we call that in many layers, the thick one. And our Barquillos before, we just had a few sizes, but later on, we add to the different sizes of it. Difference. Doon pala yun, dito siya ano. Different sizes. These are the shorter. Ayan pare, moment of truth. Meron na tayo ditong iba't ibang sobrang fresh na produkto dito sa Sugarlandia. Ang dami, di ko alam ano sisimulan. So, yung Barquillos nila, it comes with two sizes. Isang as in malaki, isa naman yung small nila. Grabe, ang laki. Ito sobrang fresh pa, as in damang-dama pa ng fingers ko yung init niya. Tikman natin, cheers. Just perfectly sweet, crunchy. Actually, alam mo maganda sa kanya, may kakapalan pa siya na layer na parang may texture ng konting bread. Pero I mean, all of the sweetness, the natural sweetness, parang siyang milky flavor din. Ang sarap. Ano? Kami tama. Mayroon akong ginawang mali. Ang sabi daw, pagkakain ng Barquillos, hindi ganyan. Maganyan, parang crumbs. Dire-diretso sa bibig mo pa rin. Okay, try natin. Oh, makes sense.
It makes sense nga. Oo nga, parang walang sayang. Kahit little tidbits, diretso pa rin sa bibig mo. Sarap nun. Ang pinakamaganda dito, sobrang fresh pa. Okay, try naman natin itong piyaya nila. So, merong parang bite size. Meron din naman yung parang pinaka-fluffy na classic nila. Mainit-init pa. Look at that. Ang kapal eh, no? Parang siyang hockey puck eh. Sige, tikman natin. Cheers. Ang maganda sa kanya, hindi siya overly sweet eh. And you can just taste the pure muscovado na flavor. Yung labas, it's flaky, doughy, piping hot, all of the sesame seed. This might be one of the best versions ng piyaya na tikman ko sa Bacolod. Pabalik-balik ko ng Bacolod, pero first time ko matikman yung Sugarlandia na piyaya. It's all about the quality, simplicity, and all of the flavors itself. Nice. Ma'am, what's your name po again? Tess? Miss Tess? Ma'am, would you like to invite him to buy, Sugarlandia? Hello everyone, if you are here in Bacolod, please don't forget to drop us here at Sugarlandia Bartilos, which we have a lot of delicacies that caters to everyone. Thank you for dropping here at Sugarlandia. Ang mga Ilonggo ay mahilig talaga sa mainit, flavorful at siksik na batchoy. At dito sa Super Batchoy House ay matatagpuan mo ang overloaded and jam-pack of flavors sa batchoy nila with the noodles, crispy garlic and chicharon, organ meats at ang ubod na malasa na sabaw nila. Puto. Ano yun? Sa bone marrow. Bone marrow ng baka. Okay, tuloy-tuloy ang food trip natin dito sa magandang syudad ng Bacolod. Nandito tayo sa legendary Super Batchoy. Pare, since 1980s pa to. So may choice ka kung gusto mo ng regular na batchoy or yung super or overloaded na batchoy nila. So meron yan, it comes with free soup. So pwede mo munang hindi galawin. Yung pinaka-batchoy mo, unlimited din to. So may nakita chicharon, pinaka-stock natin. Cheers! Wow, manamis-namis siya. You have the pork broth, mabawang din siya, and then there's a hint of sweetness siguro galing din sa sugar. Okay, dig in tayo. Ito yung Super Batchoy natin. Kaya rin siya tinatawag na Super Batchoy kasi guess what? Meron siyang bone marrow na parang naging gravy na siya. So nakita mo yung parang chunks dyan, is bone marrow yan. Nakikita ko atay, nakikita ko ibang karne. Ito yung itlog na naluto na. Ayan, yung basagin natin. No, that gusto ko munang kumain ng pinaka-noodles natin. So ito may itlog, may konting atay. Cheers! Sobrang flavorful niya. Alam mo yung bone marrow? Alam mo yung bone marrow? Yung mga tidbits niya, kumabit na sa noodles eh. Noodles sa atin, lambot lang din, easy to bite. And then that broth, sobrang garlicky, may konting tamis. Kasi medyo may katamisan siya, di ba? So, balansein mo ng konting pepper. Lagyan natin ng patis tawag nila sa toyo, pero toyo to. Okay, so this one, haluan ko na ng chicharon, iba't ibang laman loob. Ang gandang addition ng soy sauce at ng pepper. Medyo nabukas yung tamis niya, nadagdagan ng alat. Pero alam mo, it's one of the best versions of batchoy yung tikman ko. Sobrang jam-pack ng flavors. It's like, you keep on eating, and eating, non-stop. Sarap. Damayan mo pa nung parang pandesal o monay nila. Kuha ko nito. Buksan ko ng konti. Ididip ko ng konti yung sabaw. Yan. Tapos lalagyan mo ng noodles o ng karne. Look at that. Alam mo yung pagkakaiba sa batchoy ng Iloilo? Ito, iba lang din yung flavoring niya. Like,
on the sweeter side, pero at the same time, natong ingredients, bagay na bagay sila sa isa't isa. Kung first time mo sa Bacolod, panigurado sabihin sa'yo, sa Manokan Country ka kumain. Pero alam mo ba, sa dami ng inasalan dito, ay meron daw isang natatanging paborito ng mga lokal. Heto, ang Twilight. Kilala para sa kanilang native chicken inasal and isang soup dish na tinatawag nilang pata. Isang paa. Maano na yan siya. Okay, pare, next stop, nandito tayo sa legendary Twilight. Panigurado yung mga taga-Bacolod dyan, nakakain na kayo dito. Baka dinala na kayo ng nanay-tatay nyo dito. And sabi nga sa haba at dinami-dami ng mga inisalan dito sa Manokan Country, itong Twilight, yung one of the OGs talaga, mga pinupuntahan ng mga lolo-lola, nanay-tatay. Ito yung isang superstar nila, ito yung pata. Ito yung pata soup nila. Ito yung beef, tapos nakita ko yan, we have this huge trotters or pata ng baka. Look at all of that fat. Sige, tingin tayo sa baw. Para siyang malapot na kansi na medyo inalisan mo ng konting asim. Sobrang, how do you describe? Parang kumakapit sa dila ko yung lasa niya. Okay. I'm ready for the karne. I'm ready for the pata. Cheers! Ang lambot. Jelly-like structure. May kalaputan din siya, no? Ang sarap niya. Ang sarap ikanin. Ito ko tayo ng karne. Ay, ang sarap. Alam mo yung pata with beans na ulam? Parang medyo ganun din na crossover ng kansi. Ay, lambot. Grabe. Anyway, kailangan mo ilayo sa akin to. Well, mapakaparami ako ng kain. Meron tayo dito native inasal manok, tsaka atay, barbecue atay, pero atay ng baka. Tikman natin to. Oh, that's delicious. Yum. Alam mo, medyo bihira na binabarbecue yung atay ng baka. Alam mo, there's like a cream texture, ang lambot, smoky. E pagka toasty rin siya sa labas niya. Next natin, native chicken inasal. Okay, alisin ko siya. It's like a chef's kiss. Alam mo, parang pinaglutuan ng mami mo. After a long day, ang sarap. All of the juices, the chicken oil, the marination, then yung natural flavor. Galing dun mismo sa native chicken natin. Ang lambot niya. Sige, i-dip natin dito sa toyo, sinamak, tapos sili. I mean, back in the day, native chicken talaga yung binabarbecue. So, this is like eating part of history. And Twilight, I mean, the name is parang westernized, pero the ambience and the feel is sobrang lokal, sobrang Bacolod talaga. Kasi kung mga tao dito, in-order, inasal, itong pata, sama-sama. Kumbaga, minsan kasama ng pamilya nila, yung iba mga trabahante, dito nagla-lunch. Ang sama to, namit gid pare. It's time for the main event. Let's end this with something big. I mean, malaki talaga dahil ang kakainin natin ay isang higante na soup number 5. Nandito tayo sa Siosam Food House. Unang tingin mo ay parang bahay lang, pero sa loob niyan ay masisilayan mo ang glazing and glorious pots of soup na linuto sa firewood. Ako si Peter, partner ni Karam, tagiasang Siosam's Food House, na nagsugod sa pandemic 2019. So nagsimula po ng pandemic nung 2019. Minana ko to sa lola ko. Nagsimula yun yung nung 1984. Tapos may isang branch to sa La Carlota City. Nung pandemic, wala akong trabaho, sir. Kaya naisipan ko nung pagpatuloy yung soup number 5 namin. Okay, next pa rin. Nandito tayo sa Siosam's. Nandito tayo sa pinaka-kusina nila and it's getting hotter. Alam mo, sa Pilipinas, mainit na, pero dito, ita times 5 yung init dahil meron tayong malalaking kawa dito and then gamit nila is firewood pa rin. So, meron tayo dito
So parang Bacolod style yung recipe, parang papuntang kansi. So meron kang soup number 5 which is malalaking bat and ball, so ari ng baka. Meron tayo iba't ibang laman loob, isaw, tuwalya, and then meron din bulalo. Yan lang. Dinakasan ko ng loob ko at in-order ko ang isang buong bat and balls na hindi pa nakahiwa yung mismong ari ng baka. Tara, kaunta! Okay, narito na yung ating gigantic, enormous, humongous soup number 5 dito sa Siosams. Ito yung most requested mga taga Bacolod. At ito na yun. Pare, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki to. Look at that. Nakakatakot siya. Ngayon lang ako nakita ng ganito kalaki. Kasi yung akin hindi naman ganito. Parang wala pang 1/4 ng laki nito yung akin. Pero look at this. Ang laki pare. This is like a one whole cow penis pare. Pero gawin natin, gusto ko muna tikman yung sabaw. Wow, grabe. Sobrang kapal niya. Na parang ramdam ko na natunaw na yung taba. All of that collagen, all of that fat, natunaw dun sa sabaw. Pero it's so flavorful, it's so bold, so rich. And then medyo spicy din siya. Oh, ang sarap ha. Para siyang bulalo. At the same time, may konting hint ng kansi, may konting asim. But definitely, that's so flavorful. Don't get me wrong ha. As in, di ako okay. Sobrang flavorful niya. So, gawin ko, gawa tayo ng sausawan natin. Kalamansi, toyo, sili. Lagay tayo sili. Tapos, lahat ng chili garlic ilalagay ko na. Grabe. Hindi ko alam kung paano sisimulan kainin tong pinis na to. That's so slimy, fatty, gelatinous as in. Yung maganda sana, sobrang lambot niya. Parang kumakain ng litid. May taba. And then nasokop niya na yung flavor ng buong sabaw natin. Oh, nice. Ang sarap ha. Doon nagbibiro. I mean, mukha lang siyang exotic dahil pinis siya pero masarap siya. Ito kung nakikita ninyo, ito yung pinaka balls natin. So ididip ko sa ating sausawan na may chili garlic, toyo, chili, may sili rin yan, tapos kalamansi. Tikman natin itlog. Panalo yung sausawan. Panalo. I mean, di naman ito first time na kumain ako ng bat and balls. Ang daming beses ko na nakain ng bat and balls dahil may ligo sa balls. Pero this time, ngayon nakakain na hindi pa hiwa. So, damang-dama mo talaga yung texture, damang-dama mo yung shape ng buong bat and balls natin. Okay. So, mapapansin mo, itong itlog natin, I mean, itlog nito, hindi natin itlog nito. Kasi kung itlog natin kasama yung akin. Pero ito, I mean, the texture-wise, para kang kumakain ng hard-boiled egg. Alam mo siguro yung iba sasabihin na masyado siyang exotic dahil ari siya ng baka. Pero alam mo, it's mind over matter. Basically, parang karne lang din naman to ng baka. May kalambutan siya. Pero pinaka nagpapa-highlight nito is yung very rich, viscous, and flavorful na sabaw. Ang sarap ng sabaw niya. Kahit ito lang, ilagay mo sa kanin, panalo na. Meron naman sila dito yung version nila ng karne. Sige, so kuha tayo. Okay, ito. Pampapalit cleanser natin dahil sobrang mataba yung kanina. Kuha tayo ng karne. So para siyang yung version nila ng bulalo. So lagay natin sa kanin natin. And then kuha tayo ng karne. Lagyan natin ng chili garlic at toyo. Kuha tayo ng isang masarap na kagat. Cheers! Manalo. Ano itong sauce na to? Sobrang ganda ng addition niya sa flavor ng ng pinakamakasabaw natin. With the scorching hot ng panahon ngayon, with a heat index of 40 degrees, kahit ganito kainit yung hinihigop mo, wala kang paki dahil it's all about the flavors, the experience, and
Man nagsuggest ang Shosams. Ha, ang sarap nga. Okay pare, dito nagtatapos tong episode na to. Ibang klase simula umaga hanggang late afternoon is an ultimate local Bacolod food tour. So salamat kay paring Martin ng Bacolod Food Hunters. Full day Pops, ibang klase. Pops, gusto mong i-share o i-promote yung pinaka-tourist ano mo? Kuan po, kung gusto niyo pong have the best tours, book an accredited Department of Tourism tour guide. DIY tourism, pwedeng-pwede rin i-book. Anyway, maraming salamat sa panonood. Nakalagay din sa description below. Ako si Chewy din sa Bacolod. Sabi, stay safe. Good night. Goodbye. Bye. Anong heat index ngayon? Init, no? 42, 40, feel ko 89 eh.